Good evening, magandang gabi, maayong gabi sa inyong tanan. Live ta karon. Kahit sa kotse, live pa rin kasi baka mamaya wala na akong gana. This is a happy occasion. Alam ko naman na lumalabas na sa mga news ang news na mapapanis ang lahat na news. Nag-resign na si Romualdez Tamby bilang Speaker of the House. Siya ay ordinaryong congressman na lamang ng kanyang district na ang buong pamilya niya ay nakaupo rin na congressman. ang galing nila, no? Parang yun na yung ano nila. Parang, I don't know if they all live in the same house. They probably do, but biro mo yun, you all live in the same house. Tapos, congressman kayo, asawa mo, ikaw tsaka anak mo. Magkikita na naman kayo doon. 3 beses sa isang linggo doon sa session. Gusto niyo ba yung ganyang klaseng buhay? Gusto nila. Ginawa talaga yan ni Romualdez para makaboto sa kanya yung asawa niya at ang anak niya. At ang isa pang si June Asidre ng Tingog. Kasi nga, di ba, para ma-hold niya pa rin yung position niya as Speaker of the House. Ang hindi lang niya na-anticipate, hindi niya naisip na one day more si BBMI magigising at babangon na at ayaw na sa kanya. That's it, pansit. This is the end of the line for you, Romualdez. I mean, siguro isip ni BBM, abay, kung sa akin naman magalit ang tao, edi sa kanya na magalit, di ba? So he gave us Romualdez head. Palagay nyo, magre-resign yun kung hindi tayo nagpo-protesta. Kung hindi natin sila sukang-suka na tayo sa mga congressman na yan, ng mga buhaya at kay Kim Bunjing. Palagay nyo, hindi yan magre-resign ba yan? Kung akala niya, kaya niya pa rin yung taong bayan. Kaya tama yung nagpo-protesta tayo. Sa Facebook, sa TikTok, rally, alam nilang malaking rally. Kaya resign na si Romualdez, also known as Supreme Leader Kim Bunjing, bago pa mag-rally sa 21. Dahil ako, malaking rally ito at parang nationwide na meron sa Davao, meron sa Bacolod, meron sa Cebu, meron sa Luneta, meron sa EDSA at sigurado hindi lang ito yung yung hi Nenen, hi George, ha? May utang ka pa sa aking lunch dyan sa Binondo, ha? Akala mo nakalimutan ko, ha? Hindi lang ito ang rally na malalaking rally at sunod-sunod. Sunod-sunod ito. Kasi wala namang reforma. Wala pa naman. 3 taon si BBM natulog. Ngayon gising na siya. At bumangon na siya muli. Ang talaga dito, poetic justice. Yung flood control budget na ninakaw nila. Simula pa yan 2023, 24, o 25. Palaki ng palaki yung flood control budget, umabot ng 240 billion. Lang yan, no? Ng 2025.
nilagay nila dyan, insert nila sa during the buy count ang kanilang kapitan ay si Zaldico at sa Senate ang chair ng Finance Committee ay si Grace Poe para magamit nila noong 2025 election. Nag-succeed naman sila, hindi ba? 3 seats ang Tino, 3 seats ang Corpus. Yung kay Zaldico, 2 seats yata yun. Oh. Nag-succeed naman sila. Yung kanilang the grand plan ay nag-succeed. Pero nabuking sila sa ghost flood control projects at mga substandard na projects. At mismong inunahan ni BBM ang siniwalat niya. Disclose it to the public. Kasi kung hindi niya di-disclose, others will disclose it. Di ba? Kaya, siguro sinabihan siya, Mr. President, mabuti pang ikaw na mauna nito. Para talagang i-reforma mo na. Ganyan. Kita ng mga tao na serious ka about reforms, ending corruption during midterm. Kaysa naman iba pa. Iba pang mga NGO dyan, mga senador dyan ang ka-discover nitong yung mga ghost flood control projects na ito. So, ang poetic justice dito, nanalo nga sila ng eleksyon kasi nga ang dami ng yakap, tupad, AX, TAX. At binote buying nila ng todo ang mga tao. In my opinion, all with the grand scheme of Oy, Joel Tan, long time no see. Angel, hello. Hi, Cindy. All with the grand scheme of looking at 2028 when Romualdez will run for president. Kahit na 3% lang siya sa survey. Naniniwala sila na with all the money in the world, kaya nilang itodo ang vote buying sa 2028. Siya ang kandidato ni Marcos. So ngayon, walay na, hindi na siya kandidato ni BBM, di ba? Wala na. It's all for nothing. Di ba? At ang reputation niya, at ang anak niya, at ang asawa niya, kung sa Bisaya pa, dalahig na, tanan. Sama-sama na lahat. Tingnan mo si Zaldico, pumunta daw Amerika para magpagamot. Palagay ko, pina-escape yun eh. Oy, ano ka, Zaldico, huwag kang tumagal yan sa Amerika at nakatubuhan ka ng kaliskis. President Trump, ipa-deport nyo nga yan si Zaldico. Pa-deport nyo nga yan siya para makabalik yan siya dito sa amin. Mga minamahal niyang mga kababayan ay naghihintay sa kanya dito. Ano yung balita ko? Totoo ba yun? Yung bahay ni Zaldico ay ginawang bulletproof? Ha? Totoo ba yun? Ano yung bahay niya ay ginawang naglagay ng yung surrounded or covered with concrete ba? Yung parang hindi mo na makita yung bahay sa loob from outside. Baka nga bulletproof yun kasi pwede ka naman maglagay ng dun eh. Yung tawag dyan, yung bakal na in between the cement. Diba ganyan naman yung mga bahay sa Israel, lahat required na bulletproof ng mga walls nila. Yan daw ang
Bahay ni Saldico may ganyan daw Ang bongga. Hindi lang wala car ang bulletproof, pati ang house bulletproof. Baka aso nila bulletproof din. You have all the money in the world that you are hated. Sinusuka ka ng mga kababayan mo, Saldico. Aanin mo pa ang kaperahan mo. At yung mga kapatid mo. Remember, my friends, SunWest and Triton are owned by Saldico and his brother. Kasi naman, wala nang hiya-hiya. Congressman ka na, contractor ka pa. And did you really think na mabubudol mo, maluloko mo yung mga tao forever? Diba? Kasi nga, naniwala kayo na napaka-powerful na speaker nyo, si Romualdez. Kaya ganon. Yung with impunity. I-M-P-U-N-I-T-Y. Impunity. Yan ang malaking kasalanan nyo sa taong bayan. Bumalik ka na dito, Saldico. Patunayan mo sa amin na hindi totoo na nagnakaw ka ng pera sa infrastructure projects sa distrito mo at sa mga flood control projects kahit sa ibang distrito. Patunayan mo na hindi totoo sinabi ni Diskaya na may 25% ka at si Speaker Romualdez. At ang 5% ay napupunta sa congressman na nag-insert ng flood control budget dyan sa national budget. Kasi di ba parang ang tawag doon, pass through. Bongga kayo. Ginawa niyong kakadiri kayo. Katayo balahibo yung mga pass-through fee, insertion fee. Talagang akala nila, pera nila, pinaglaruan nila, ninanakaw nila, ginagastos nila na parang wala nang bukas. Kasi nga, nakaw lang. Ngayon, nag-resign na si Romualdez. Gustong-gusto ko nga yung nameplate niya, yung mahabang-mahaba. Ferdinand Martin Chucho Romualdez. Pinangalan pa sa kay Ferdinand Marcos. Kaya ano naman ang responsibility ni BBM dito? Oo nga, resign na si Romualdez, napatalsik na. Ang pinalit, syempre, Marcos loyalist din, si Congressman Faustino D. the third, I think, Boji the third. Which, sabi nila, well-liked daw ng mga congressman ito. Well, that's good. Loyalist na naman ni Marcos ang nilagay nila. Syempre natural. Sino nga naman nilagay nila? Ang kalaban nila. Pero dapat, Mr. President BBM, may marching orders yan, si bagong speaker sa iyo, sa partido mo, sa mga si Sandro naman ang ginawa mong dyan, kapitan. So, andyan naman siya araw-araw. So, good, meron ka monitor. Dapat may marching orders din ang bagong speaker. Na ito, ginawa natin para may reforma. Hindi yung, happy days are here again after 3 months, Baka naman after 3 months lang ay kumakanta na yung mga buhaya dyan. Happy days are here again. Mga Crocs, wala kayong kabusugan.
Huwag nyo nang attempt yung bagong speaker na maging godfather nyo na naman. Kaya nang ginawa nyo kay Romualdez. Na naging ano kayo dyan. Naging sunod-sunuran kayo. Anong sabi ng mga tao? Naging tuta kayo. Yan, ang figure of speech dyan. Dahil lahat ng mga sumasamba sa kanya ay gusto ng funding. Kaya hari siya. Anong kanta yun? Ako ang hari ng sablay. Yan kasi, yung corruption na yan, yung kakurakutan na yan, yung katakawan na yan ng mga congressman at congresswoman. Iba naman, wala namang ganun dyan. Pero iilan lang sila dyan. Pambubuti. Yung katakawan nyo sa pera ng bayan, yan ang pananagutan nyo. Lahat yang kalokohan ginawa nyo sa budget para manalo kayo ng todo-todo ng 2025, para makontrol nyo yung budget at mga kakikbakan nyo, para maging presidente si Romualdez sa 2028. O ano kayo ngayon? Ano kayo ngayon? Dahil sigurado na hindi siya ang kandidato ni BBM. Kawawa nga si Sandro eh. Wala ka ng dynasty, Sandro. Wala na. Dahil wala nang boboto ng Marcos sa 2028. Baka naman naniwala ka na yung tiyo mo, si Romualdez, was going to hold the political dynasty for you when you're old enough to run for president. Kung naniwala ka doon, you're not very smart. Now, he has become a liability. Kaya siya, pinatanggal na. Tama din naman si BBM. Abay, kung ako babatuhin ng tao, di siya na lang. Kung ako yung mumurahin ng tao, di siya na lang. Political survivor ito ni BBM. Kahit na hindi na siya makatakbo sa 2028. His interest is to keep the name Marcos still as a major political player in the country for his future dynasty. It's not gonna happen in 2028 dahil sa ginawa ni Romualdez at ng mga buhayang congressman. That's why Romualdez had to go. Untenable na kung si Toby Chanco pa. Kaya lang, ayaw ni Toby Chanco mag-speaker out of delicadeza, di ba? Ang galing talaga ni Toby. Toby! Kaya ganyan. So, namili sila ng Marcos loyalist din. Si Congressman Faustino D. III. And let's see if we can bring in the reforms, di ba? Because that should be BBM's marching orders to him. And now, Sandro will be his father's captain in the House of Reps. They have 3 years to reform. I'm suggesting, my suggestion is, palitan na yung term of office ng mga congressman. Gawin nyo na lang 4 years yan, pero 1 term na lang, walang re-election. Para
it's not worth na mangurakot pa sila. Kasi 4 years lang eh. It's not worth it na mga contractor sasali pa dyan sa party list kasi 1 term lang eh. Di ba? Wag na yung 9 years. 1 term lang. Gawin mo 4 years. Tsaka zero pork barrel funds. Yan. Zero pork barrel funds. Wala nang kurakot na gustong mag-congressman pag zero pork barrel funds. Dahil yung sweldo nila dyan, di naman nila pinapansin na yan. Ang kickback dyan, ang inaasahan nila para sa kanilang mga grand vacations abroad with their families, buying new cars and jewelry, and, you know. Ganyan talaga, guys. Sasabihin nyo, exaggerating ako. Hindi, I'm not exaggerating. Ganun talaga. Marami dyan talaga ganyan. Magkano na sweldo ng congressman? 300,000. Some representation allowance, maybe 100,000. Hindi nila yan nililiquidate. Walang resibo-resibo yan, pinipirmahan lang yan. Yan ang audit sa kanila, is just a certification. Magkano sa speaker, yun ang hindi natin alam. I'll find out tomorrow sa COA. Magkano yung representation or extraordinary expense ng speaker. Pero, it's 300,000 a month, right? Hindi naman yan kontento sila dyan. Doon sila sa kickback kumikita. Sa kickbackan. Dati broke backan, ngayon kickbackan. Sabi yun, ba't yung Attorney Guanson tuwang-tuwa ka? Eh, sino ba naman hindi matuwa? Tatlong taon ko na itong pinagtabahuan at wish na matanggal na yung Romualdez na yan. Kasi feeling God Almighty na yan siya dyan eh. Delikado yun sa presidente. Kaya ito si BBM talaga hindi niya nakuha yung utak ng tatay niya. Si Ferdinand Marcos, walang pwedeng maging mas kapangyarihan sa kanya. Pinag-aaway-away niya yung mga tao niya sa cabinet. Mga generals niya, pinag-aaway-away niya. Galing-galing talaga ni Bakoy. Etong si BBM, binigyan niya ng kapangyarihan yung pinsan niya, binigyan niya speaker, binigyan niya ng kapangyarihan, tinolerate niya for 3 years. Eh di mas makapangyarihan pa sa kanya. Pero mo yun, mas susundin pa nila si Romualdez kaysa kay BBM, itong mga congressman. Wala. Talagang BBM could not fill the shoes of Ferdinand Edralin Marcos. Buti naman nagising pa. 3 taon di gising. 3 taon di gising. Ano nga yung sabi niya? How did we come to this? Sabi ni BBM, how did we come to this? Eh di, humarap ka sa salamin, tanungin mo sarili mo dyan, how did we come to this? You tolerated the Romualdez. You gave him unbridled power. Oh. Eh di, nagawa niya lahat ng gusto niya. Pikit mata ka lang. Kasi hindi ako naniniwala na for 3 years, hindi mo alam kung ano nangyayari. Tapos pinirmahan mo yung 2025 budget na alam mo na may mga insertions yun. Bakit mo pinirmahan, BBM? Bakit mo pinirmahan ang 2025 budget? Alam mo na nataliwas yun sa NEP, sa National Expenditure Program. Deficit na deficit yung budget mo. Akala ko ba nag-aral ka sa Oxford, sa Princeton? Ano nangyayari sa'yo? Pumirma ka? Blind? Ay, papasa nila sa'yo. Oh. Grabe. Ang sabi ni Saldi ko, pinirmahan naman ng presidente. Oh, so it makes it all right.
Kasi pinirmahan naman ni BBM. Kaya umangal na si Bersamin, di ba? Nag-issue ng statement, you clean your house first, sabi ni Bersamin. No. Di ba? Kasi iba, parang tuturo pa yata ng mga ito si BBM may kasalanan dahil pinirmahan yung budget. Diyan ka talaga. Umuwi ka nga dito, Saldi ko, para masabunutan ka na ng mga bakla. Mga akla, pag uwi dito ni Saldi ko ay i-welcome natin siya. Kainis ka, sarap ka sa bunutan. Yung mang imbes na mag-explain sa tao, mag-justify pa mga ginawa nila. Ito naman si Romualdez. Managot silang lahat, di ba? Pati si Grace Poe, na siyang Finance Committee Chair ng Senate. Aba, ang sabi naman ni Senator Ping Lacson ay ipapatawag naman din pala, invite naman din si Grace Poe. Kasi hindi naman pwede yung sige, Saldi ko lang lagi ang ating tinatanong dito kung ano nangyari. Si Grace Poe, wala. Oh. Si Grace Poe, tanungin natin siya. Bakit mo inaprubahan yan, inaayaan mo yan, nailagay dyan, yung mga flood control sa insertions, ikaw ang chair ng Senate Finance Committee. Bakit mo inayaan? Ang tanong din yan, nag-avail din ba si Grace Poe? Ang mga tupad na yan, yakap, AX, TAX, lahat na yan, para sa party list niya? Na anak niyang representative, yung FPJ party list. Tanong yan ng bayan sagutin para matahimik na ang tao, di ba? Kasi hindi naman pwedeng si Saldi ko lang ang i-blame natin It takes two, di ba? The Senate and the House para mapasa yun, sabay ka mapasok sa GAA. It takes two. Saldi ko and Grace Poe. Yan. Sagutin lang niya. Anyway, papatawag naman siya ni Senator Lacson. Enlighten us. Especially that you had a candidate, your son, for party list in 2025. And our theory is all of these things happen in the budget, the insertions, the yakap, TAX, AX, to be used for political gains. So enlighten us. Tsaka hindi pwedeng hindi managot ang lahat. Ganda yung sinabi ni BBM no one will be spared. Ang bongga, yan ang gusto ko sa'yo, BBM. BBM, standing ovation na ako sa labas ng Malacanang kung totoo yan. Itong committee mo, commission mo naman ng investigation commission. Ano ba yan, BBM? Ano ba yan? Wala namang pangil yan. Walang pangil yan. Wala nga right to power to subpoena yan. Declare them in contempt. Ano ba yan? Ano yan? Ang ginawa mo lang dyan, ang katawa-tawa dyan sila. Abay, tatawa lang yung mga Saldi ko dyan sa'yo. Kita mo, yung isang justice nga, ayaw naman sumali dyan. Kung ako din, pasahin ko yung executive order mo. Ilabas nyo nga yan. Ate Claire, Auntie Claire, Attorney Claire, pakilabas lang po, ma'am, ng executive order ni Presidente. Kasi gusto ko talaga ang makakita yan. Baka naman makasuggest kami ng kung anong maka-useful naman yung suggestion namin. Diba? Ako naman, pag maganda naman ang ginawa ni BBM, 2 thumbs up naman ako. Pero pag mali, sa akin, mali talaga. Diba? So, 3 taon na nagising na si BBM, mga kababayan. At nag-resign na ngayon si Romualdez. Ang tanong, kaya ba ni Speaker D? May marching orders ba si Speaker D na i-reform talaga itong House of Representatives na ito? Balita ko mabait daw ito yung Congressman D. It's well-liked, kaya consensus siya.
Mabait daw siya. Baka naman po kailangan hindi kayo mabait. So, mabait kayo dyan. Baka lamunin na naman kayo dyan ng mga katutaan. Kapatiran ng mga tuta. Kanya-kanyang placard na naman tayo sa 21, ha. Alam nyo, sa dami ng rally, may Bacolod, may Cebu, may Davao, o yung One Taft consortium ng mga kolehiyala dyan. Girls colleges in Taft, ay lumabas sila. They brave the sunlight. Lumabas ang mga girls at nag-walking protest march. Yan. Gawin natin yan, mga anak. Gawin natin yan every week. Di ba? Yung UP nga, nag-memorandum nga chancellor eh. Sige, testa kayo. Ibahin yung UP, no? Sabihin nyo talaga, mga ganito kami, ganyan kami. Oy! Ibahin nyo kami. Kahit no martial law, talagang protesta kami, lumalaban kami, lalo na kami. Yung mga student number ay starts with 70. Yung akin 74. Kailangan po turuan natin ng mga anak natin na pagmamahal sa bayan ay ipakita natin sa pagprotesta ng mga kamalian ng ating mga opisyalis. Sumali po kayo sa rally kung saan kayo komportable o malapit. Ako, mauna ako dun sa Luneta. Alas 8 pa lang nandun na ako, bibili na ako siopaw. Isilya na nga ako eh. Tsaka meron akong dalang buhayan, laki. Doon ako kasi gusto ko yung mga rapper nandun, nandun sa Luneta. Pero bago mag 2 o'clock, pupunta ako sa EDSA, syempre. Nandun ang mga mga dilawan, di ba? Mga kakamping nandun, di ba? Doon tayo. At saka mga kaibigan ko kasi doon sila pupunta. So, to follow na lang ako. Kasi gusto ko rin naman makita yung mga tao sa Luneta. Tsaka yung mga rapper, di ba? Tsaka yung mga vloggers na nagtitext sa akin na gusto nila, kasama nila ako, makita nila ako. Di kita-kita tayo doon, ha? Yung mga vloggers. Para naman na pag nag-live tayo, ay sama-sama tayo nag-live. So, guys, wala na munang kulay-kulay ngayon. Kung saan kayo komportable, sige, sali lang kayo. Basta sumali lang kayo sa rally sa 21. Okay? Sali tayo sa 21. Okay? Attorney Guanzon po, ang inyong lingkod. Magandang gabi po sa inyo lahat.